natin, ang daming Pilipino, paggising sa umaga, kape agad ang hinahanap. But when we are talking about pamamanhid, pangangalay at tusok-tusok either sa iyong kamay, sa binte at paa, kaibigan nga ba or kalaban ang kape? Malalaman mo yan sa videong ito. Magandang araw po, Doc Sherry po, Dr. Physical Therapy. Masaya ako na nandito ka sa channel ko. Bagamat hindi ko nasasagot lahat ng mga comments nyo, you can be rest assured, binabasa ko yan. Tapos, may nakakatch ng attention ko. I-check mo ang later part ng comment ng isa nating subscriber. Sinabi niya dito na napapansin niya na mas sumasakit ang kanyang binte at paa tuwing siya ay umiinom ng 3-in-1 coffee. Legit nga ba at may explanation ba ang observation niya na ito? Since ang daming Pilipino ang hilig-hilig sa kape, let me tell you upfront, hindi po masama ang kape. In fact, ang dami ng pag-aaral na nagpapatunay that it can give you anti-inflammatory benefits. Magbibigay din ito sa iyo ng antioxidant properties dahil it contains polyphenols at tingnan mo ang pag-aaral na ito. Nakita sa pag-aaral na ito na regular consumption po of caffeine, it can decrease the risk of Parkinson's and dementia. When we talk about Parkinson's disease, isa po itong kondisyon kung saan ang affected po ay ang bahagi ng utak natin which is responsible para sa ating smooth na paggalaw. And kung ang pag-uusapan naman natin ay ang dementia, ito po ay tumutukoy sa memory loss, mas nagiging makakalimutin. Ang affected naman dito is ang ating neurons sa ating utak or nerve cells sa ating utak. I-check mo din ang pag-aaral na ito dahil nagpapakita dito na ang regular na pag-inom ng caffeine nakakababa ng pain sensitivity. And although this study was not really particular with neuropathy symptoms, makaka-benefit ito sa iba na nakakaranas ng nerve damage dahil in most patients na nakakaranas ng nerve pain, nakakaranas sila ng tinatawag natin na allodynia. It is a medical term po kung saan kahit banayad lang na haplos, kahit dampi lang ng kumot, napakasakit na sa kanila. Pero ito ang hindi sinasabi ng iba. Napakahalaga ng timing at ang uri ng kape na iyong iniinom. You need to make sure na kung ikaw ay iinom ng kape, it should not affect your sleep. Alam mo ba bakit? Try to notice. Kung kulang ka ng tulog, more or less you can expect na mas matrigger ang iyong sintomas the following day. Lack of sleep po increases pain sensitivity, especially if ang pag-uusapan natin is nerve-related pain. Eto pa. Alam naman natin na dito sa Pilipinas, ang bilis bumili ng 3-in-1 coffee. Mura, mabilis mong i-prepare tapos masarap pa. Pero hindi alam na marami na naglalaman na ito ng 10 to 13 grams of sugar per sachet. That is equivalent po to 2 to 3 teaspoons of sugar. Ang funny part, karamihan sa mga Pilipino, 3 beses sa isang araw umiinom ng kape. Isa sa umaga, isa sa hapon at isa during overtime. This can already give you 39 grams of sugar. And do you know, blood sugar spikes, isa po itong napakalaking factor na makakalala sa neuropathy symptoms either due to carpal tunnel syndrome or either due to sciatica or ang pamamanhid, tusok-tusok sa iyong binte at kamay. Alam mo ba na ang creamer din na ginagamit sa 3-in-1 coffee, it is not pure milk. Isa po itong uri ng fat na hindi maganda para sa ating blood vessels or para sa ating mga ugat. Kaya naman, in some instances, nagiging kalaban ang kape with nerve health. Ito ang mga best practices na makakatulong sa iyo if mahilig ka sa kape. Hindi mo kailangang iwasan yan. You just need to choose black coffee if you're currently suffering from pamamanhid at tusok-tusok. Mahalaga po ito.
gumamit ka ng totoong gatas. You can use evaporated milk, non-fat or low-fat milk, and even almond milk if you are in a ketogenic diet. Or you can just simply have it black. Iwasan mo ang pag-inom ng 3-in-1 coffee. If ikaw ay nakakaranas na ng pamamanhid, pangangalay at tusok-tusok sa iyong binte at paa. Iwasan mo ang 3-in-1 if you are already pre-diabetic or if you have been diagnosed with diabetes. Uminom ka ng kape and make sure na hindi po ito makakaapekto sa iyong pagtulog. You can have it early in the morning or if you are fond of drinking coffee sa hapon, you can do it early in the afternoon. Siguraduhin mo lang na hindi affected ang iyong pagtulog. Ugaliin mo ang pag-inom ng tubig after mong magkape. Dahil alam mo ba, coffee is a diuretic po. Para mapigilan natin ang dehydration, keep yourself hydrated dahil dehydration can actually worsen neuropathy symptoms. If may natutunan ka sa video ito, huwag kalimutan to please click the like button below. This way po, ipapakita ng YouTube ang video ito sa iba pang kababayan natin para makatulong din sa kanila. Alam mo, simple habits, if done wrong, this can actually trigger po ang pamamanhid at tusok-tusok. Tulad na lamang halimbawa ng 5 simple activities na ito na hindi alam ng iba na nakakalala pala ng sciatica. To prevent back surgery po, i-check mo ito if ikaw ay na-diagnose ng sciatica. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, please let me know. Ano nga ba ang iniinom mo tuwing umaga? Number 1, 3-in-1 coffee. Number 2, black coffee. Or number 3, hindi ka umiinom ng kape. I would really like to know. If ikaw ay nakakaranas ng pamamanhid at tusok-tusok, eto ang 5 foods na dapat mong i-prioritize daily. Makakatulong ito naturally for nerve repair. Maraming salamat po sa panunood. If hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan to click the subscribe and the bell button below para updated ka sa videos natin at siyak na makakagabay sa'yo. Maraming salamat po sa panunood. I will see you on our next video. May nag-comment dito, order ako ulit ng BeFreeze Cooling Gel. Super effective niya. Hindi na ako nakagamit lately dahil medyo pricey siya. Pero mag-order na ako ulit. She is referring po to BeFreeze Cooling Gel. Actually, one tube po is only 389 pesos. Naglalaman na ito ng 100 ml tapos pwede mo ito magamit sa loob ng isang buwan depending on the area kung saan mo ito gagamitin. When it comes to pricing po, ang main ingredient kasi ng BeFreeze Cooling Gel is Arnica montana extract. It is an imported ingredient po. In fact, ang ibang brands which are international who uses the same main ingredient, theirs is priced at over 1,000 pesos. But this will give you the same effect. If naghahanap ka ng topical pain relief, pwede mong i-check ang reviews ng BeFreeze Cooling Gel dahil nakatulong na ito sa cases na sciatica, osteoarthritis, and even neuropathy. I-check mo lang ang mga reviews sa baba at ilalagay ko ang link ng official store natin to make sure po na original BeFreeze ang iyong matatanggap. Arnica montana extract po have been proven in clinical studies to give you the same effect as that of ibuprofen without the side effects of oral pain relievers. God bless you po. Hello po, Doc Sherry po. Sino po sa inyo ang hindi pa nakasubok sa BeFreeze Cooling Gel? Kailangan mo talaga itong subukan dahil napakaganda at napaka-unique ng formulation na ito. In fact, marami na tayong repeat orders, repeat users at marami na ang nag-hoard ng BeFreeze. Napakabango din ito. Pagbukas mo pa lang ng parcel mo, maaamoy mo na talaga ito. And if gusto mong matulog ng mahimbing sa gabi, i-apply mo lang ang BeFreeze Cooling Gel sa iyong leeg, sa iyong upper back at sa iyong lower back. You will feel refreshed po and relaxed the following day. Wala po itong side effects dahil gawa po ito sa natural imported ingredient na Arnica montana extract.
if hindi mo pa ito na-check, I will put it in the link below para ma-check mo. At careful din dahil may kumakalat na fake Be-Freeze. Ang original at legit na Be-Freeze, pwede mo lang mabibili sa ating official store dahil ako po talaga ang nag-formulate nito. Ang consistency din nito, pwede mong i-spread para makatipid ka nito. Isang box is only priced at 389 pesos and usually magagamit mo na ito sa loob ng isang buwan. Ang original na Be-Freeze po ay nakalagay sa isang box. Tapos, ang fake naman, wala itong box. Tapos, white ang content ng kaniyang gel. This one po is blue-green with lactose beads po to help you feel relaxed. Check mo ang Be-Freeze, check mo ang reviews. Nakatulong ito sa iba at pwede ding makatulong ito sa'yo. God bless you po.